Sa pagbungad ng Enero, bago matapos ang hating gabi, nagsabog ng ningning ang makulay na putok sa kalangitan. Binusog ng Pebrero ang talulot ng bulaklak mula sa hamog ng pagsuyot pagsinta ng isang paru-parong nakikipagsapalaran. Pinagningas ng Marso ang init sa puso ng mga kababaihan mula sa tahanan ng mga naniningalang pugad. Naiukit sa unang bahagi ng aking kwento ang nais maging Simon sa puso ni Maria Clara sa natatanging kariktan ng isang dilag. Sa pagdatal ng Abril, nagmukhang Biyernes Santo ang panliligaw kong kumalampag sa intablatong parsukat dinasilip ng Mayo sa nakapinig na durungawan ang pagkilos ng manunuyo bagkus na mahinga ako sa tanghaling tapat. Paano ko papasukin ang Hunyo? Kung di ko alam ang magpatuloy sa pagborda ng mukha sa uniformeng tatatak sa nililigawan, namamanglaw ang aandap-andap na gasera sa ikalawang bahagi ng aking kwentong dapat positibo ako sa aking napupusuan. Sa kalaunay, naging porsigido naman ang Hulyo sa pagpuno ng sustansyang binusog sa aking pag-asa bilang binata. Agosto na ang nagtakda ng bagong kapanganakan ng wikang namutawi sa aking bibig, naging laman ng mga sambitla. Inluwal naman ng Setyembre ang Birheng Mariang naging gabay ko sa kapita-pitagang panunugit pagsinta sa ikatlong bahagi ng aking kwento. Ramdam ko ang saya mula sa mabayang dinaraya ng makabuluhang mga eksena. Sa darating Oktubre, magiging guro ang aking isipan sa pagsagwan ng kumakaripas na pintig ng puso sa lalim ng karagatan. Nobyembre, di mauupos ang kandila sa pagluha. Pagkus magiging lampara sa rosas na kinahuhumalingan, kikinang ang mga palamara sa binalot na mabayan. Sa pagsapit ng Disyembre, na ikaw ang natatanging hinihiling na aginaldo. Sa anibersaryo ng ika-4 na bahagi ng aking kwento ng paniningalang bugad sa iyo, aking Lia, maging sintamis ng cake at tsokolate ang lutong ng matamis mong oo.